101% na talaga ang pagiging presidente ni VP Sara Duterte dahil suportado ito ni Donald Trump at ng Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ipinakita sa administrasyon Marcos Jr. kung gaano kalakas kapag nagsama-sama ang mga Pilipino. Mga kaganapan sa rally sa Iglesia ni Cristo, sobrang nakakabahala nga ba? Franz Castro at Tolentino may banat sa nangyaring rally sa Iglesia ni Cristo. Congressman Marcoleta hinamon na si Marcos Jr. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po kapala isang mga banateros brothers. At eto, wala pa ring boses. Unti-unti na siya nagbabalik. Kunti na lang. Grabe kanina or kagrabe yung grabe kahapon. Sobra, grabing dami. Alam niyo yung lakad namin ng banateros. Ako kasi hindi ako sanay na maglakad ng mabagal. Hindi ako sanay na maglakad ng mabagal. Ako po ay sanay na na maglakad ng mabilis. So, ang lakad namin, imbis na ganyan, naging ganun po yan. Ganyan yung lakad namin kahapon. Dahil sa sobrang daming tao na dumalo sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. At ito pa, hindi lang po puro iglesia ang nandun, kundi andyan din po mga kapatid nating Aita, andyan din po mga kapatid nating Muslim at iba't ibang relihiyon. At syempre kami, iba't ibang relihiyon din naman kami. So andun din po nakiisa sa peaceful rally. At syempre nandun din sila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin, future Senator Philip Salvador, future Senator Jimmy Bondoc, future Senator Rodante Marcoleta, at ang pinakagwapo sa lahat, walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. So nakapagpa-picture ako sa kanila, tingnan nyo na lang sa Facebook ko. Oo, sa post ko nga doon ito yung mga tropa ko. Ang lupit ng mga tropa ko, guys. Panis na naman yung mga inggitero kong dating mga kasamahan. Sila, natili sila doon sa quincenas katapusan nilang natatanggap na sahod. Samantalang ako kung sino-sino na nakakasalamuha ko. Okay, mag-elab shoutout din pala kay PH Update yan. Personal ko siyang nakita. Alam niyo si PH Update, isa sa mga iniidolo ko ng mga vlogger na pinapanood ko palagi araw-araw ang mga videos niyan. Talagang napakaganda at yung nga, PPM niya nga daw, tuturuan niya daw ako mag-edit. Kasi parang may iba naman kasi medyo nananawa na ako dito sa ganitong effects. So ngayon hindi sa background na effects ba ng ng dating ba ng vlog ko, kaya medyo i-upgrade natin para mas maganda ang bigayan. Bigayan ng mga supalpal na sa mga kawatan sa ating lipunan. At ito panoorin ho natin tong pagsuporta ni Donald Trump kay VP Sara Duterte at itong pagpuno ng Iglesia ni Cristo. So grabe, sobrang dami talaga. Grabe, ewan ko na lang. Kung kayo nandun, baka hindi kayo makahinga. At itong paghahamon ni Congressman, future Senator Congressman Rodante Marcoleta, Marcos, sumagot ka na. Grabe ito, no? So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Medyo paus pa rin tayo, hindi pa bumabalik yung boses natin. Parang ganito na lang ata talaga yung boses ko, Hindi na tuloy ako makakanta ng kahit kailan. Wala na. Hindi tayo hindi na tayo makapalsento. Ingat na ingat ako sa boss ko. Nagkaganito. Kawawa naman ako, guys. Oo. Tayo kaya hindi ako. Alam niyo pa kung hindi ako makasama-sama sa mga 131 Nation sa clean and ng KOJC dahil nga may pa-check up ko pero wala namang nangyayari.
Alaga ni Mike Abe nandito na naman. Hype na lang to na masyado ng ano tong bahay namin na to tapos ganito pa. Nakakapasok pa rin ng hayop. So ito panoorin mo natin tong paghamon ni Rodante Marcoleta. Oo, dapat daw ay Marcos Jr. sumagot ka na. Oo, panoorin natin tong sinabi ni Kong Marcoleta. Play natin to, play. Uy, ba't walang boses? Tungkulan ng rally ito. Sapagkat From the top. bigyan natin ng pagkakataon na mag-react naman yung pinatungkulan ng rally ito. Sapagkat kapayapaan talaga. Kailangan may mag-responde. Sapagkat tunay naman yung inilatag ng INC. Kailangan pumayapa tayo. Kailangan magkaisa tayo. Kailangan lang sa bansa. So kailangan natin malaman anong reaksyon nila. Anong gagawin nila, di ba? Kasi magandang simula yun. Isang hamon na sa pagkakaisa at kapayapaan. Kailangan naman, kung sila ang pinatungkulan, di ba? Ang bansa natin, namiminuno, ang pangangailangan ng mamamayan, kailangan makita natin ang pag-react ng kinauukulan. Bigyan natin ng... Ito Hello. uy, ano yun? Hello. Ano yung ano na yun? Yung may pa-hello na yun. Di alam nyo yung yung sinabi ni Congressman future Senator Rodante Marcoleta, napakahalaga ho nun. Dahil yung sinabi nga dito, at ang pinaglalaban naman ng Iglesia ni Cristo bukod sa impeachment laban kay BP Sara sa paghadlang sa impeachment, yung pagkakaisa at kapayapaan sa Pilipinas. At isa pa, ay yung mga narinig ko doon sa mga nagtalumpati doon sa rally na yun, ang sigaw talaga nila yung asan na yung mga ipinangako ng gobyerno. Ipinangako ni Marcos Jr. nung tumatakbo pa lamang siya ng presidente sa ating Pilipinas. At isa pa niyan yung pagkakaisa. So ako dito, pabor ako sa sinabi ni Rodante Marcoleta na oy, magsalita ka at sabihin mo kung ano yung talagang plano mo. Kung ikaw ba ay sang-ayon sa ipinaglaban namin na pagkakaisa sa ating bansa, ikaw ba ay sang-ayon? Ba't parang may tigyawat ako? Ikaw ba ay sang-ayon sa hinihiling namin na pagkakaisa at pagtupad mo sa iyong pinangako sa sambayan ng Pilipino? Kaya ito, napakaganda nitong hamon ni Marcoleta na to. At sana nga sagutin ito ng maayos. Ang pangit lang dito kung sasagutin ng maayos tapos hindi rin naman gagawin, useless din yun. Hindi, totoo po yan. Wala rin pong kwenta yun. Kung sakali man na sasagutin nga ng administrasyon itong mga nangyaring kaganapan sa peaceful rally ng INC, na ginanap kahapon, maganda rin kung sasamahan ng gawa. Kaso kung puro lang gawa, wala naman sa gawa, kawawa tayo lahat. At talagang parang mas lalo tayo nawalan ng gana. Baka maya-maya ngiti-ngitian na naman tayo ni Marcos Jr. Yung ngiti niya dun sa pagtanong kung siya ba ay adik, baka ganun din ang gawin niya pag tinanong siya tungkol dito sa mga nangyari na peaceful rally sa Iglesia ni Cristo. Pero malamang dahil hindi rin naman tanga yan si Marcos na ewan ko lang kung di ako sure kung tanga siya o hindi. Pero alam ko naman na alam niya, naginis siya sa sarili niyang mantika na ginamit ng iglesia. Pero ang ganda nun, alam niyo, wala akong nakitang pangit na ginawa doon ng iglesia, pero ang ganda nung pagkakagawa nila. Hindi lang akalain ni Marcos Jr. na gagamitin ng Iglesia ni Cristo yung kanyang sinabi. Malamang yung Muslim, yung mga AFP, PNP,
nag-aantay lang din ng katiting na butas yan para maipaglaban din nila yung kanilang karapatan na alam naman din nila na medyo naaapakan na at napapabayaan sila ng administrasyon. Siguro nag-aantay lang din sila katulad nitong mga ganitong pagkakataon na nangyari sa Iglesia ni Cristo. Siguro nag-aambang lang sila na talagang makakuha silang tamang tiyempo at makapagsalita sila ng kanilang salubin. Samantalang mapunta tayo dito sa sinabi ni Kupal, isa sa mga kupal. Ito kahit paano tumama no? Sa tinagal-tagal mong hate ang administrasyon, lahat ng administrasyon, pera lang sa dilawan, sa wakas tumama ka din. So panoorin natin to. Well, sa INC, no, lalo-lalo na yung ating mga kapatid Hina. sa INC. So, ako po ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag sa araw na ito. So, karapatan naman ng bawat individual. Wow. Pahayag, no, kung ano man yung... So sabi ni Castro, baka hindi nyo kasi naririnig, sabi ni Castro ay inirerespeto niya po daw ang malayang pamamahayag at karapatan ng INC. Samantalang nung nakaraan parang tutol ka. Gago! Samantalang nung nakaraan parang tutol ka, ba't ngayon parang bumabaliktad ka? Natakot ka ba? Natakot ka rin? Oo, ang dami ng iglesia, partida, wala pa nga kay OJC doon. Kung nandun kay OJC, baka lalong di magkasya tao doon. Partida, ilan lang kami nandun. Oo, tutusin, hindi naman kami kay OJC, pero kapatid na rin na, pati Iglesia ni Cristo, hindi na rin po yan iba sa atin, marami rin tayong kamag-anakan ng mga nasa Iglesia ni Cristo, So, yun nga, nagulat tayo dito sa sinabi ni Franz Castro, parang nakakapanibago Oy, Kupal! Ay, sorry. Gago! Parang nakakapanibago bigla kang bumaita. Kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko na baka pagtatakip lang ito doon sa Baka lang, sana ulitin ko kasi medyo mahina. Ano ba yung TV5 naman? Kami pa mag-a-adjust sa inyo. Ano ba yan TV5? Ayos-ayusin nyo naman yung recorder nyo. Yung mic nyo, charge nyo. Gago! Nakiki-content na nga lang kami Ang hina pa ng video nyo. Sabi ni Franz Castro, sana nga daw, hindi daw ito pagtatakip sa impeachment kay VP Sara Duterte, sana daw. Bobo ka, kasama na yun, tanga. Gago! Dito sa babae ito, masama pumatol sa mga may edad, lalo na sa kababaihan, sa mga ganito, pero ewan ko ba dito, nakakaurat. Ang galing ko na nga. Ito pa isang ito pa yung isang sip-sip. Oo, ito. Lipad doon, lipad dito. Panoorin natin. Do you agree, sir, doon sa kanilang kagustuhan na this is not the time for impeachment, sir? Ang tema ngayon ay kapayapaan at pagkakaisa, wala itong politika. Kaya ang aking pagdalo dito ay para po sa pagkakaisa at sa malawakang pagkakaunawaan ng lahat ng ating mga kababayan, kahit ano po ang partidong kinagagalawan, kahit ano po ang saloobin. Ang tama po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na isa lamang po ang bandila ng Pilipinas. The INC is supporting the President's claims, sir, not the time for impeachment. Noong binanggit yun ni Presidente BBM, kung hindi ako nagkakamali, ay parang ako yung katabi sa Quezon. Kaya itong gawain ito ay kung yun man ang magiging resulta, yung panawagan ng pagkakaisa, ay nagbuhat mismo sa Pangulo. Layo ng sagot ni Tolentino. Halatang may kinakatakutan halatang may kinakatakutan, ang layo kung eto ba daw ay sinabi ba talaga ni Bibi mo na yun, hindi deny nyo pinilay nga yung video doon kanina.
Gigigil na naman ako sa inyo. Ipinalay nga yung video doon kanina eh. Oh, parang ano pa, parang diskumpiyado ka pa, Tolentino ah. Oh, buti kanina wala to doon. Ang mga tropa pits lang namin nandun eh. Sorry to ask syempre kayo po yung handle ng impeachment sa kanila. Ba't ko ba pinapakinggan to? Wala nga palang kwenta tong ano na to. Ayoko sa mga ano eh. Ayoko sa mga balikarap. Sorry ako diretso lang magsalita pero ayoko sa mga balikarap kasi alam naman natin si Tolentino ano to sala sa init, sala sa lamig. Ito to yan dahil ano to dahil tawag dito alam mo yun yung panahon dating dilawan to dating sa partido ni Ninoy Aquino tapos naging partido ni Duterte tapos naging partido ni Marcos ngayon. O nga, yung tinatawag na sala sa init, sala sa lamig. Kaya medyo tagilid sa akin yun eh. Ito, panoorin po natin. Matapos magbabala sa gobyerno INC, rally pinuno ang kalsada, impeachment versus BP Sara. Tinutulan na. Okay, panoorin natin. Bumabaha ng tao ang naging rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Matapang, nagkakaisa at punong-puno ng mensahe ang naging rally ngayon na inorganisa ng makapangyarihang religious group na Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at sa ibang parte pa ng Pilipinas. Bumabaha ng tao ang naging sentimiento ng maraming Pilipino sa kanilang kagutuman na magkaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas at huwag samantalahin ang kahinaan ng maraming walang alam sa batas. Hindi ba man tumutungtong ang alas 7 kaninang umaga, napuno na ang Quirino Grandstand at tinatayang umabot na sa mahigit sa 1 milyong tao ang nakaisa sa nationwide rally ng INC. Pero ako, para sa akin, hindi lang talaga 1 milyon to. Ito to, hindi lang 1 milyon to. Tsaka ito yung kasi maraming ano ngayon, marami na namang trolls. Lalo na yung mga bayarang vlogger. Puta bobo ba? Bulag ba kayo? O sadyang nagtatanga-tangahan lang kayo dahil para kumita kayo ng pera dyan sa mga monthly allowance nyo. Dyan sa quincenas katapusan na ibinibigay sa inyo. Nakman Teteng may nagsabi, hype na ko, konti. Konti mo ulo mo. Kaya untog mo ulo nyo. Para yung mata nyo medyo luminaw-linaw. Partida pa nga yan Maynila pa lang yan. Wala pa sa Davao, wala pa sa Visayas, wala pa sa ibang lugar. Wala pa sa Cebu. Paano kung lahat nagpuntahan yun, baka hindi kayo magkaugaga. Diba? Sasabihin nyo, konti, 500 lang daw. Ulul. Hindi lang kasi talaga nila matanggap na ganito kadami ang sumusuporta sa mga Duterte. At di hamak na mas marami pa dyan. Iglesia pa lang yan, Ito iglesia pa lang yan, umabot na ng milyon. Paano kung nandiyan pa yung mga kapatid nating Muslim? Paano nandiyan pa yung kapatid nating mga Bisaya? Paano pag nandiyan pa yung mga KOJC member? Paano pag nagsiuwi yan? Halos kadalasan kasi nasa probinsya ang mga KOJC. O paano pag nag-uwi yan yung mga yan? Hindi iyak yan. Hindi nyo lang kasi talaga matanggap O sige nga, kayo nga. Hamunin ko kayo. Yung supporters ni Marcos Jr., mag-rally nga kayo. Hamunin ko kayo sa impeachment. Diba? Gustong-gusto nyo i-impeach si BP Sara? O mag-rally kayo. Mag-impeach yung about sa impeachment. Tingnan natin kung gaano kayo kadami. Takot kayo, no? Hindi nyo kayang gawin, no? Kasi hindi nyo rin kaya magparami ng ganito kadaming tao. Tapos ano daw, meron pa akong isang nabasa na wala daw utang na loob ang Iglesia ni Cristo. Ano? Gago! Unang-una ito sa KOJC, Iglesia ni Cristo at sa lahat ng relihiyon
Sige, sabihin na natin Iglesia ni Cristo tsaka sa kayo JC lang. Sino walang utang na loob? Iglesia ni Cristo o si Marcos? Iglesia ni KOJC o si Marcos? Tangina, di si Marcos. Unang-una, hindi mananalo si Marcos Jr. kung hindi dahil sa KOJC, kung hindi dahil sa Iglesia ni Cristo. Paalala lang po ha, uulitin ko. No? SMNI, Pastor Apollo C. Boloy, KOJC lamang ang tumulong sa pangangampanya sa iba't ibang lugar para lang maere sa buong Pilipinas ang nangyayaring pangangandidato or kandidatura ni Marcos Jr. Para sa kaalaman nyo lang. At sa boto naman, ganun din eh. Andyan ang Iglesia ni Cristo. Andyan ang KOJC. So sasabihin nyo, walang utang na loob? Bakit? Si ano ba? Si Iglesia ba ni Cristo ang nanghingi ng tulong kay Marcos Jr.? Tanga ba kayo? Gago! Si Marcos Jr. ang nanghingi at ang humingi ng boto sa Iglesia ni Cristo. Si Marcos Jr. ang humingi ng tulong sa KOJC para iboto siya. Tapos si Marcos Jr. pa ang magkakaroon ng tapos Iglesia at KOJC pa ang magkakaroon ng utang na loob sa sa Iglesia sa kanya. Ang kapal niya. Kalukuhan yung mga pinagsasabi na yun. Sabi pa dun sa puso, walang utang na loob ang ang INC, ang Iglesia ni Cristo kay Marcos daw, tinulungan daw sila. Tangin ng propaganda yan. Kesyo malaki daw utang ng Iglesia ni Cristo sa gobyerno. Puta na, ganyan kadaming membro, malaki utang sa inyo. Gago! Gago ang buto. Hindi nag-iisip no? Basta lang may basta lang may mai-post Basta lang may, alam naman na namin to. No? Kaya nga sinasabi nga namin, yung paninirang ginawa sa KOJC, kayang-kayang gawin sa ibang tao. Sa ibang relihiyon. Kayang-kaya nilang gawin yun. Eto, ginagawa na ngayon sa INC, sa Iglesia ni Cristo. Asan na yun nagsasabi dating sa KOJC lang ginawa yun kasi kayang-kaya. Sa tutusin, kayang-kaya rin namang gawin ng KOJC to No, ayaw na lang talaga nila ng gulo. At pangalawa, syempre, pinapangalagaan ng KOJC yung kapakanan ni Pastor. Alam naman natin kung nasan ngayon si Pastor. Diba? Alam natin kung anong kalagayan ngayon ni Pastor. Hindi katulad ni Manalo na malaya si Manalo. Diba? So kayang-kaya nilang gawin to. Pero yung KOJC kasi ayaw kasi talaga ng gulo niyan. Hindi ko rin naman sinasabi na gusto ng gulo ng Iglesia ni Cristo. Hindi yung gano'n na baka na maisipin nyo. Ang akin lang, syempre, kayang-kayang gawin din ng KOJC to. Pero, syempre, iniisip nila si Pastor, nandun, hawak siya ng mga anti-Duterte. Kaya yung mga post dyan, mga kaibigan, mga banateros, mga kabiyaya, ano yan, huwag nyo yung pansinin. Maaari nga, i-report nyo. I-report nyo yung mga pages dyan na puro pa fake news. Alam nyo naman siguro kung fake news o hindi. Diba? Yung mga pinapalakin, wala naman daw may sa demonyo daw. Yung mga ganun ako nakikita sa tanginan itong mga to. Gago! Gago lang ang hayop. Mga gawain nga, ganun gago tuloy natin. Humanga hindi lamang ang mga miyembro ng kapatiran, kundi maging ang iba pang sekta at relihiyon sa bansa. Ganda nitong nakalagay sa placard, magkaisa, huwag mang isa. Ito, nasa pool siya na rito. Sa ginawang historical event ng Iglesia ni Cristo para manawagan na huwag politikahin ang ilang mga personalidad sa pamahalaan na siyang nagtatrabaho ng tama at ayon sa batas.
Hindi rin papayag di umano ang Iglesia ni Cristo na patalsikin ng walang pakundangan ang Vice President na si Sara Duterte dahil bukod sa una na nila itong tinutulan, naniniwala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi ito ang solusyon para sa kaunlaran. Sa halip, mas mag-focus raw ang gobyerno sa lahat ng mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. Kabilang dito ang patuloy na pagtaas ng mga basic commodities o mga pagkain na simpleng dapat na bibili ng taong bayan, ngunit Tingnan mo yung nakasulat. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Yan talaga ang dapat. No? At yan din ang sinisigaw lamang ng Iglesia ni Cristo. Kahilingan talaga sa gobyerno na iayos itong bansa natin. Ewan ko, baka tulog eh. Ngunit ngayon, tila pahirapan na ang gaydi pagtaas ng kriminalidad sa bansa at kabi-kabilang nawawalang bata na hanggang ngayon marami pa rin ang pilit hinahanap ng kanilang mga magulang. Ang pagbaba ng piso kontra dolyar na siyang nagpapahirap lalo sa ekonomiya ng bayan, maging ang kontrobersyal na pag-allocate ng mga billions of pesos ng budget sa bansa na tila napupunta lang raw sa bulsa ng iilan. Naniniwala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi solusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para makamtan raw ng bansa ang tunay na kaunlaran. Ayon sa kanila, magkaisa sa tamang layunin at alisin ang mga taong kurakot lamang raw ang alam magmula ng maupo sa kanilang posisyong kinauupuan. So ito yung isa sa pinakamalaking patunay kung gaano na nahihirapan ng Pilipinas sa pamamalakad ni Marcos Jr. Totoo yan, hindi to biro. No? May sound effects lang natawa to pero hindi biro. Di alam nyo, biruin nyo, halos umabot to ng 3 milyon ang dumalo dito sa peaceful rally. Hindi pa po kasama ha, yung nasa iba't ibang lugar. Hindi pa po kasama yun. Diba? So dito talagang alam nila, kasi ito hindi po punta tong mga tao na to. Kung halimbawa na, ay, masarap naman buhay namin eh. Ay, hindi naman namin dama yung korupsyon. Ay, wala namang gusot na nangyayari sa bayan. Ay wala namang gulo nangyayari sa bayan natin, ba't tayo pupunta doon? Diba? Kahit sabihin na natin na may rules ang Iglesia ni Cristo na sumunod sa pinaka-pinuno nila or pinaka-leader nila. Kasi nga, kaya nandito sila lahat dahil alam nila Alam nila kung ano na yung nangyayari sa bayan. Alam nila na kung gaano nakahirap ang bayan natin. Alam nila kung gaano nakadelikado ang lugar at bayan natin. Ganun yung kaya nandito ultimo mga kabataan. At dito naman ako bumilid sa mga kabataan dahil ibang-iba sila sa mga nakikita nating kabataan na kasama ng mga NPA na gustong ipa-impeach si VP Sara Duterte. Dito ang ganda ng mga mensahe na gusto nila iparating at wala talagang halong pamumulitika. Hindi katulad ng mga kabataan na nasa likod ng mga NPA na halos hindi rin maipakita yung mga muka. Kung makapag-utos na impeachment, akala mo marunong nang magsaing sa kanila. Ultimong hugas nga ng pinggan ata, hindi nagagawa. Ultimong ang pangalagaan yung sarili nila, hindi. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Kung ikaw, nasa katinuan ka, ba't kasama ka sa mga NPA? Dito to yan. Kung nasa katamang katinuan ka, ba't sasama ka sa mga NPA? Ayun yung pinakatanong dyan. Narito at panoorin ang makapanindig balahibong air video kung saan ngayong araw ng January 13, tinatayang higit na sa 1 milyong Pilipino ang nakisa sa nationwide rally ng INC
at sa kanilang panawagang kapayapaan na naniniwalang hindi ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte ang magiging solusyon sa patong-patong na problema ng bansa. Panoorin ang full reaction video ng veteran doctor at former NTF-ELCAC chairwoman na si Doc Lorraine Badoy, kung saan kahit hindi daw siya miyembro ng INC, bumilib siya sa paninindigan at panawagan ng Iglesia ni Cristo para magkaroon ng kapayapaan ng bansa. Bumabahang tao sa kalsada, isa lamang raw pruweba na hindi kayang busalan ng pamahalaan ang naghihimutok na galit at panawagan ng maraming Pilipino sa tunay na kaunlaran. Grabe oh. Ito yung kanina yung pinuntahan namin to banda dito. Hindi na kami talaga makahinga. Sobrang dami. Pero ito awa ng Panginoon Diyos ay wala akong masyadong nangyaring tulakan, walang masyadong nangyaring, alam mo yun, may mga high blood, hindi makahinga, wala ako kami nakita doon na sinugod ng ambulansya at yung kalat nila pinupulot po agad nila. Hindi lang namin agad na ibibideo kasi sa sobrang sikip nga sa sobrang daming tao, hindi kami masyadong makapag-vlog ng maayos. Kaya yun, ikinukwento ko na lang po, no. Halimbawa, may pagkain, may sarili sila, kanya-kanya ho silang dala ng kanilang mga ng kanilang mga basurahan. Malamang kasi sa malamang baka pag may mga balita kayong mapanood dyan, malamang sa malamang kasi ngayon pangalan sinisiraan na iglesia. No, gaya ng ginagawa sa kayo JC. Baka yan ang gawin nilang propaganda sa INC para magalit yung ibang mga relihiyon. Baka sabihin nila, ito, kalat nila. Pero ngayon pa lang, pinangungunahan ko na ho kayo na ang mga tao dyan, sa mga pumunta dyan, may kanya-kanya pong basurahan. Para sa kaalaman lang ho ng lahat. At may mga volunteerang mga miyembro ng Kapatirang Iglesia ni Cristo na naglilinis ng kanilang mga kalat. Kaya kung ano man yung mapanood nyo, fake news ho yun. Samantalang mapunta po tayo dito, Trump suportado si BP Sara at INC. Road to President na talaga. Kamakailan lang po ay sinabi ni VP Sara Duterte na sure ball na ho siyang tatakbo bilang presidente ng Pilipinas sa darating na 2028 election. Kaya aasahan na ho natin yan na mangyayari yun. VP Sara, wag mo na kaming paasahin, please. Tumakbo ka na bilang presidente. Namimiss na ho namin yung malayang bansa natin nung panahon ng iyong ama. Kaya sana wag mo kaming pasahin, no? So panoorin natin to. Sa matinding panawagan ng Iglesia ni Cristo, ewan ko na lamang kung hindi pa matauhan si BBM. Tila nasasaksihan na rin nila ang malawakang korupsyon sa Marcos administration na ang tangi lamang nilang nais ay pagkakaisa. Isang tabi ang pamumulitika. Kaya nga sila ibinoto ng Iglesia ni Cristo noong 2022 elections dahil sa kanilang plataforma ni na BBM at ni Vice President Sara na unity. Basahin mo ito, BBM. Ang kanilang panawagan. Ito, no? Ano to? Magkaisa, wag mang isa. Bayan ang asikasuhin, hindi ang sariling mitiin. Ito, ano? Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Kapakanan ng tao ay isulong. Mamamayan ang unahin, huwag ang sarili. Magkaisa, huwag mang isa. Bayan ang asikasuhin, hindi ang sariling mithiin. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Samantala, kasabi nito ay nag-courtesy visit si Vice President Sara sa Embassy of the United States of America. Bumisita si Vice President Inday Sara Duterte sa Embassy of the United States of America upang ipahayag ang kanyang pakikiramay kaugnay ng pagpanaw ng dating Pangulong James Earl Carter Jr. Sa kanyang pagbisita, nilagdaan niya ang Book of Condolence at nakipag-usap ng maikli ngunit makabuluhan kay US Ambassador Mary Kay L. Carlson.
Ginamit din ng pangalawang Pangulo ang pagkakataon upang magpaabot ng taus-pusong pagbati para sa nalalapit na inaugurasyon ni na President-elect Donald Trump at Vice President-elect J.D. Vance. Binanggit din ni Ambassador Carlson ang mahalagang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito lang yung bago natin tuloy dito sa pangalawang yung peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, ayan ang nagpatunay na ipinanalo talaga ng mga Duterte si Marcos Jr. Totoo yun. Na hindi mananalo si Marcos Jr. kung hindi dahil sa mga Duterte. Tignan nyo yung sumusuporta sa mga Duterte. KOJC, Mindanao, mga Muslim, mga kapatid nating Muslim. Iglesia ni Cristo na nagparamdam na ng lakas nila ngayon lang. Yun yung pinakatotoong to. Ito yung pinakasampal sa lahat na nagsasabi na walang utang na loob. Ito yung sampal sa kawalang utang na loob ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Totoo yan. Kaya nga ito yung pinakapatunay, totoong patunay, ebidensya na hindi si Marcos Jr. ang nagpanalo kay BP Sara, kundi si BP Sara ang nagpapanalo kay Marcos Jr. bilang presidente. Dahil sa suporta na yan. Suporta ng Iglesia, suporta ng KOJC at suporta ng buong Pilipinas. Kaya yung mga nagsasabi dyan na ang Duterte ang walang utang na loob sa Marcos, kagaguhan nyo. Gago! Sinampal kayo ngayon ng katotohanan. Inilala ni Ambassador Carlson ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte at ipinahayag ang kumpiyansa na patuloy na lalago ang relasyong ito sa paglipat ng pamumuno sa Estados Unidos. Ngayong malabo nang ma-impeach si Vice President Sara dahil sa ipinakitang suporta ng Iglesia ni Cristo sa kanilang naging successful na grand rally para sa national peace. Kontra na rin sa impeachment ni Vice President Sara, isang malaking bad news ito para sa mga makakaliwang grupo at sa Kongreso, sa mga kongresistang magnanakaw dahil ito na ang indikasyon at pahiwatig na talagang si Vice President Sara ay magiging presidente na sa 2028. Ibinahagi nga ng isang DDS supporter at vlogger niya si I Am Shanway na kapag naging presidente si Vice President Sara Duterte, susuyurin niya ang Bobo rin kasi. Ang bobo ng strategy ng mga anti-Duterte. Ang aga kasi nilang tinrabaho ang mga Duterte. Ang aga niyong pinanalo ang mga Duterte. Sa totoo lang, kung kayo sana nagpanggap pa, nakipagplastikan pa, nakipaggaguhan pa sa mga Duterte, at inantay nyo ang 2028 election, may pag-asa pa kayong manalo eh. Oo. Kaso, mga tanga kayo, nakita nyo agad sa buong Pilipinas na kung gaano ka-demonyo ang mga ugali nyo. At speaking of demonyo, kanina or kahapon nakita ko si Devil Linya. Oo, may dumaan sa amin Devil Linya. Grabe yung postura ng muka, talagang Devil Linya. Yung aura, Devil Linya. Pero hindi na namin pinansin, focus na kami sa pagsuporta kay BP Sara, sa kay Pastor Apollo Sikibuloy, at sa lahat ng PDP laban na tumatakbong senator ngayon. Taong bayan na lang makakapuna kung ano talaga yung pagiging ugaling demonyo nila. Pero siya ay binibinyagan ko sa pangalang Devil Linya. Gago! Sino kaya yun?
Hindi ko sasabihin. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga na-reactionan natin video? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers. Coach Oli, Banat Bay, Boss Dada, Master Judea, at sa pinakabata at gwapo sa lahat na si Jay Guevara TV, at sa lahat po ng OFW sa mang sulok ng panig ng mundo. Mega love shoutout at ingat po kayo dyan palagi sa ating mahal na mga senior citizen at sa lahat ng sumusuporta sa SMNI, DCAR 1026. Yan po yung channel. Ulitin ko DCAR 1026. No? Ayan po yung pinaka-monetize or main, yung channel ng SMNI. Sana suportahan nyo po. At yung kapartner mo sa balita, medyo ginurgur kasi ulit yan eh. Kaya sana masuportahan nyo po yung DCAR 1026 News na ng SMNI. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.